Magandang araw mga banateros! Hello, 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 hello! Energetic ka? Hindi kasi marami po tayong na-meet kagabi dahil po meron tayong pinuntahang premiere nights. Premiere night po ng isang, isa lang ha, premiere night po ng isang pelikula na nanggangalang Ngango. Hindi, yung pelikula po ni Sir Jack at ila pang mga dinirect ni Daryl Yap. Ayan, napakaganda po ng pelikula na yon. Talagang mula simula hanggang dulo matatawa ka. Mukha pa lang ni Sir Jack, makakatawa na eh. Hindi, biro lamang po. Talaga naman nakakatawa at maganda at may moral lesson. Sabi nga nung mga iba dyan na keso nilalait yun dahil daw para bagang pagmamataho sa may mga ngongo. Hindi po. Yan nga po ang kinagandahan ng pelikula na yun eh. Alam mo, sometimes you have to embrace your weakness. Alam nyo, if you just know Jack, Sir Jack, kilala niyo si Sir Jack, di ba? Yung kasama namin Banateros, alam nyo kung bakit naging ganyan yan? Mas confident pa po sa amin yan. Walang biro, hindi po kami nagbibiro. I mean, kasi 'di ba supposedly ito yung typical na na kagawian ng ilang ating mga kababayan na may ganyang klase. Hindi, ayoko ngang tawaging kapansanan 'yan. Sabi ng iba kapansanan daw. Hindi kapansanan 'yan. Para sa akin, yan po ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Sabi nga 'di ba ng Biblia, alam ko na mula pa lang sa pupunan inukit na kita. Ibig sabihin, hindi po kapansanan yan para sa akin. Pero marami po sa ating mga kababayan na may ganyang klaseng divided. Divided yung dito, di ba? Minsan nahihiya, minsan introvert, o di kaya minsan walang confidence sa sarili. Pero alam nyo si Sir Jack, kabaligtaran lahat niyan. Ang kapal na mukha niya, animal na yan eh. Hindi po ang kapal talaga ng mukha niyan. Walang biro, hindi ako nagbibiro. As in, siya yung tipong kami, kunwari, nag-i-interview kami, yung Vox Populi sa Banateros, di ba, sa SMNI. Pag kami nag-interview ng mga politiko, minsan na i-starstruck ka, o di kaya minsan masyadong matindi yung seryosong tanungan. Pero siya, pag nagtanong, walang preno, kahit di niya alam yung tinatanong niya, tatanong niya talaga. Alam mo yon? Kahit hindi siya familiar doon sa topic na yon, basta gusto niyang itanong, itatanong niya talaga. Ibig sabihin, hindi siya nahihiya. Alam mo yan yung pagiging confident ni Sir Jack. Kasi nga po, dahil sa kanyang iniyakap niya po yung ganyang pangyayari sa buhay niya, yung may ganito siya, niyakap niya. Hindi niya ikinahiya, hindi niya para bagang na-insecure sa ibang tao na pogi. Pambira, pogi ba naman yung mga kasama niya doon, katulad ko. Kapal ang mukha mong animal ka. Totoo naman di ba? Pero and yet, talagang napaka-confident. And that movie, yan po isang bagay na tinuturo. Hindi lamang po doon sa pelikula, kundi sa buhay natin bilang mga tao. Na hindi dapat ikahiya yan. Maraming nangiinsulto, maraming nambubuli, pero gayunpaman, hindi dapat ikahiya yan. Dapat po yan ay maging proud ka. At ikaw ay talagang maging confident ka. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos, hindi ka aksidenteng nilikha. Kasi sabi ng iba, hindi kaya naging ganyan yan. Meron ako mga napanood Marami ko na nakikita. At saka sinabi rin ni Sir Jack yan. Kasi pinalaglag kami nung bata kami. Kasi uminom yung nanay namin ng ganito, ganire, ganyan. Tapos kaya nagkaganito, nagkaroon ng problema sa nguso, di ba? Alam mo hindi, para sa akin pwede ka naman patayin ng Diyos eh. Kung ayaw ka niya isilang, hindi ka mabubuo. Ganun kasimple yun. Di ba? Totoo. Pero isinilang ka eh. Ibig sabihin, ginusto ng Diyos na masilang ka. Ngayon, nasa sayo na yan kung ikaw ay magiging positive or ikahihiya mo. Pero isinilang ka, ibig sabihin, talagang may purpose ka. Ika nga. Kasi sa totoo lang, lahat po tayo, dalawang bagay ang hindi natin pinili. Kung saan ka isisilang? Kung saan bansa ka isisilang? Meron ba dito namili ng bansa? Gusto ko, pag ako sinilang, gusto ko nakatira ako sa Japan. Wala di ba? Yung nationality mo, wala. Hindi mo alam yan. Pangalawa,
hindi mo rin alam kung sino magiging magulang mo. Pwede ka bang mamili? Ang gusto kong magulang yung mga kontraktor. Hindi pwede, di ba? Hindi ka pwede maging nepo baby. Yan, no? Yan yung pangalawa. Pero ang matindi dyan, hindi mo rin pinili kung ano magiging itsura mo. Ayan ang katotohanan. Nasa sayo na lang yan kung papaano mo aalagaan at gagamitin para sa mas malaking purpose sa buhay. Yung itsura mo. Yan ang katotohanan. Hindi porket ikaw pinanganak ka ng pango, ibig sabihin, mahihiya ka na kasi pango ka. May mga ganun akong kakilala, katulad ko. Nung bata ko, nahihiya ako nun dahil sabi ko, bakit ba ganito itsura ko? Kasi nilait-lait din ako nun nung bata ako. Sabi, maitim ka, negro, malaki ilong mo, ganyan-ganyan. Pero nung naintindihan ko na may purpose pala, mapakaganda. Kaya, panoorin po ninyo itong movie na ito kasi meron po itong mapupulutang aral para ho sa ating mga kababayan. At ang galing po ni Direk Quiapo, walang biro, Paranalo. Sana makagawa ka ng movie. Nakasama ako. Ay, hindi, biro lang. Joke lang. Hindi po ako artista. Artistahin lang. Pero hindi po ako artista. Hindi po ako marunong umarte katulad po ng minority senators, yung magdadrama-drama na mag-walk out. Hindi ka na. Hindi ko po kaya yon. Hindi ko kaya yon. Tsaka yung mag-iinarte. Kaya mag-resign ka na. Mga ganun, hindi ko kaya yan. O kaya yung, hindi yung mga ganun. Hindi ko kaya yan. Kasi tayo, alam mo naman tayo, we're just being true to ourselves, diba? Hindi tayo yung peke. Peke na nga mo ka, peke pa yung ugali, diba? Pangit nun. Kaya kayong mga peke mukha dyan, yung, yung mga nagpagawa, pati ba na maugali ninyong peke na rin? Hindi, pati nga yung nyo, yung inyong mga argumento, peke din eh. Meron akong kilalang ganyan, yung loyalistang vlogger, peke na nga ilong, peke na nga muka, pati yung argumento niya, peke. Pokpok pa. Ay, sorry naman. Banat bay talaga, oo. Hindi. Anyway, panoorin na po natin ng issue ngayon kasi napakatindi ng mga usapin ngayon patungkol sa Senado. At eto, bibigyan ko po kayo ng inside scoop. Gusto nyo ng inside scoop? Makinig kayo dito. Bakit? Alam mo naman, meron tayong talaba dyan sa loob ng Senado. Muntik ako na nasabing sa opisina ni Senate President. Basta meron tayong talaba dyan. Meron tayong dagang palakad-lakad dyan, tapos nadidinig niya, tapos kinikwento niya sa akin. Kaya yung mga, makinig kayo, marami ko i-reveal ngayon. Kung gusto nyo talagang malaman, marami ko i-reveal off the record. Siyempre, i-deny nila yan. I-deny nila yan kasi siyempre, wag muna ilabas. Pero dito, off the record, sasabihin ko sa inyo yung kwento. Ha? Kasi, alam nyo naman siguro, matagal na, alam nyo naman siguro, basta, alam nyo na tayo po ay may contact dyan. Ikikwento ko na lang sa inyo, okay? Wait, ayan. Magandang. Hindi. Ito muna. Importante ito isa, mauna itong isa. I thank God for this opportunity to again directly talk to you, mahal namin mga kababayan. Yan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga Sa Pag-asa Island, di kasali? Hindi kasali yun. Ikaw talaga, Banat Bay. Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:3-2, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito makot, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugalman, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya masaset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free.
So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok nung mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or... So bigyan ko kayo ng maikling insider, okay? Bago tayo magpatuloy dito sa sinasabi ni Senator Cayetano. Ito po talaga ay totoo. Baka hindi nyo po nababalitan. Unang-una, magsimula tayo doon sa bakit hinarang si Bato. The reason why hinarang si Bato at sinubukang hindi papasukin kasi always remember this. Ano ba ibig sabihin ng majority and minority? Ibig ba sabihin ng majority, kayo ang pinakamarami at sa minority, kayo ang pinakakonti? Yes and no. Bakit yes and no? Kasi pag majority, ibig sabihin ikaw ang pinakamarami. You need 13 votes to be the majority. Ulitin ko, 13 votes para yung leadership ng Senado mapunta sa'yo. Yun po yun. Pag 12 lang, hindi pwede. Pag 11 lang, hindi pwede. 13 votes. Kaya nga ngayon, na dalawa ang nawala sa majority. Si Jinggoy
at si Bato na nagtatago. So 11 ang majority ngayon, 11 din yung minority. Ibig bang sabihin nun, equal na sila in leadership? No. One must have to attain that 13 senators. Noong May 11, naging 13 ang senators na nasa ilalim ni Cayetano. The minority now, kailangan nilang maging 13 din para makuha nila yung leadership. Ibig sabihin nun, Senate presidency, appointing ng kanilang mga chairmanship, yan ang importante. Okay. Ngayon, paano yan? Equal na, banat bay? Anong mangyayari sa equal na? One, hindi magbabago ang Senate President. Kasado na yon, hindi magbabago yon. Unless may dalawang mahinang nilalang o natakot mula sa kampo ni Cayetano at lumipat sa kampo ng Marcos senators. Tawagin na lang natin silang BBM senators. Kung lumipat yung dalawa from Cayetano, lumipat sa BBM senators, magiging 30 na sila. Okay. Pero as of now, I'm telling you that what I know. And this is legit and really, hindi ako, alam niyo naman ako, galit ako sa chismis. Ayoko yan. Pero ito po, nanggaling mismo sa loob na. Walang lilipat. Walang lilipat from majority to minority. So, imposible na yung sinasabi nilang magkakaroon ng change of leadership. Okay. So, ano ngayon ang nangyayari kung bakit gustong ipapasa yung online voting? Is it because of the impeachment? Hindi. Bakit po? Yung proposal ni Marcoleta na online voting, ibig sabihin yung hindi present sa plenaryo, hindi mag-a-apply sa impeachment court. Bakit? Iba ang impeachment rules. Kasi remember yung impeachment court, nag-convince sila. Para bagang hindi na sila senador doon. Naging judge na sila. Iba yung usapan yon. Iba ang rules sa impeachment court. Iba ang rules sa impeachment. Okay? Linawin natin yan. Kasi diyan lumalabas yung propaganda ng mga pinklawan, ng mga tanso, at ng mga teroristang makakaliwa. Yan yung pinalalabas nila eh. Kaya nila gusto ng online voting para hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. Hindi po mangyayari yon. Bakit? Kanyo, ulitin natin. Yung online voting, hindi po maa-apply sa impeachment rules kahit pumasa. Ulitin ko. Yung sinasabi ni Marcoleta, kahit pumasa yun sa Senado, hindi yon magagamit sa impeachment. Kasi iba ang impeachment rules. Remember, the impeachment court is guided by the Constitution. You cannot change the Constitution by merely amendments. You cannot. You have to open the Constitution. It's very clear. So, ibig pong sabihin yan, hindi po pwedeng palitan. Ano ang pinapalitan ng online voting na pinopropose ni Marcoleta? Ang pinopropose po ni Marcoleta na online voting is Senate rules. Bakit kanyo? Ano ang motibo? Ayan linawin natin. Ano ang motibo? Dahil bang gusto sakim sa kapangyarihan ang majority? Hindi po. Bakit? Again, doon sa online voting na yan, hindi naman po maaapektuhan yung kailangan nila ng 13. Ulitin ko, kailangan ng minority ng 13 senators to change the leadership of the Senate. Kahit may online voting, kasi sinasabi nila so that Bato can vote, so that Jinggoy can vote, hindi magbabago
yung leadership. Kasi ang kailangan, lumipat yung dalawa. Hindi mag-absent. Kahit ubusin nila, eto linawin natin, kahit ubusin nila ang Cayetanos team o yung Brave 13, kahit ubusin nila yan, ikulong nilang lahat yan, except syempre si Cayetano, kahit ikulong nila yan lahat, kailangan pa rin ng 13 na senators para mapalitan ang Senate President. So, yung sinasabi ni Marcoleta, online voting does not affect the leadership of the Senate. Malinaw po yan. Okay? Nililinaw natin kasi marami dyan ang naliligaw. Marami dyan ang bobo. Marami dyan. Kaya nga alam mo kayo mga vlogger, sana bago kayo magsalita, kasi may napanood ako, kakilala ko pa naman. Tangina, ang bobo. Ang bobo talaga, sabi ko. Kaya, alam mo, kaya yung respeto sa mga vlogger, bumababa dahil sa mga hindi nag-aaral eh. Tangina, nagbablog ka na nga, mag-aral ka naman. Hirit ka ng hirit, komento ka ng komento sa Senado, hindi mo naman alam ang rules ng Senate. Again, bakit ko sinasabi to? Alam mo, minsan pag katulad basta pag kami uma-attend ako ng event tapos minsan sasabihin na ay, vlogger yan. Hindi ko alam kung gusto ko matunaw sa upuan ko dahil minsan kinahihiya ko yung pagiging vlogger dahil may mga vlogger na bobo talaga. Pero nadadama yung mga nag-aaral eh. Alam mo yon, yung simpleng rules, hindi maintindihan. Huwag na kayong humirit kung hindi nyo alam o kaya magtanong na lang kayo sa mga boss ninyo. Kaya alam, bobo rin yung senador na boss nyo. Tangina, puro kayo bobo. Ako kasi po, hindi ko sa pagmamalaki. Alam nyo naman po siguro na tayo po ay may connection po sa mga ilang senador. At tinatanong talaga natin, ano ba ang rules diyan pagdating sa ganito? Ano ba ang dahilan bakit may online voting na gusto si Marcoleta? Alam nyo kung bakit? Simple lang. Ayaw niyang mapalitan ang chairmanship ng mga komite. Bakit? Kasi gusto niya ngang ipagpatuloy yung flood control investigation. That's the mere purpose of that online voting. Bakit ba, Natbay? Akala ko ba sabi mo hindi mapapalitan ng leadership? Yes, hindi mapapalitan ng leadership, pero pwedeng palitan ang chairmanship. Leadership yung Senate President. Chairmanship, committee heads. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, let's assume, ganito lang kasimple. Bakit nag-a-absent ng paulit-ulit itong Cayetano senators o itong Brave 13? Bakit sila uma-absent? Yeah? Nag-absent sila nung kahapon, 2 beses na silang umabsent, tapos absent na naman sila ngayong araw na to. Sigurado ko absent sila ngayong araw. Alam niyo kung bakit? Sa June 4, merong hearing. Doon sila papasok lahat. Para saan? Ganito lang kasimple yan. Kasi ngayon, tie, 11-11 ang bilang. Yung leadership, nakasulat na yan, 13 ang kailangan para maging majority president, Senate President. Pero sa chairmanship, botohan yan. Ano ibig sabihin ng botohan? Ibig sabihin, kung sinong pinakamarami, yun ang magiging chairman. Kaya lang, nung mga nakaraang 18 Congress, 17, 16, 15 Congress, lahat ng mga nakaraang Senate, matik na. Pag majority ka, ibig sabihin 13 ka. Minsan, actually, ngayon nga lang nagtatay. Usually yan, mga 17, mga 16, 15, 17 ang nasa majority. Ngayon lang talaga na ganyan. Ngayon, ilan na bilang nila? 11-11. So, pwedeng sipain yung chairmanship pag may nakulong pang isang majority senator. Halimbawa, kunwari lang ngayon, di ba, pinaplander nila si Marcoleta. Kunwari makulong si Marcoleta, magiging
BBM senators, Brave 13, magiging Brave 10 na lang. Dito, 11. 11-10. So, etong 11, pwede na nilang pagbotohan yung chairman. Sino na magiging chairman ng mga komite? Pwede na nilang iboto. Nagigets ninyo? Nakukuha ko ninyo para mas maintindihan nyo. That's the reason why gusto ni Marcoleta ng online voting. Para kahit makulong, whether si Marcoleta, si Chis Escudero, si Villanueva, o ngayon si Jinggoy nakakulong, si Batong wala. Kahit wala sila, makakaboto sila. Hindi mapapalitan yung mga chairman. Ngayon, ayaw ng BBM senators. Bakit? Ayaw nila. Kasi they want to change the chairmanship ng mga komite. Once they change the chairmanship ng mga komite, wala na namang flood control investigation. Kaya bobo ka na lang kung hindi mo maintindihan kung bakit nag-a-absent ngayon ang majority. Itong Brave 13, bakit sila hindi pumapasok? Hindi yan because hindi sila matapang. They're trying to outsmart or they're trying to make sure na matuloy sa June 4 yung pagdinig sa flood control. And guess what? Maraming inimbitahan sa flood control. Mamaya pag-uusapan natin yung binawi daw. Hindi po binawi ang pag-interview invite doon sa mga ex-Marines. Hindi po. It was just a misunderstanding. I will tell you the scoop. Kasi tinanong ko din yan. Ay, sorry. Nadulas ako. Bahala kayo. Basta, kikwento ko na lang. Hindi, bahala sila. Deny nila. Hindi kasi alam ko talaga kung bakit ano nangyari. Ang nangyari kasi, sa mga invited, syempre, wala namang ibang mag-iimbita niyan kung hindi si Marcoleta, di ba? Kasi siya ang head ng subcommittee na yun. Sa mga invited, number 1 na inimbitahan yung mga Marines. Hindi pa dapat lumabas yung invitation. Kasi bibiglain nga. Supposedly surprise. Bakit? Kasi nga they're trying to stop the investigation in the Senate. Surprise dapat. Ang problema, lumabas. May nagkamali. Hindi ko na lang kikwento kung sino. Basta may nagkamali, lumabas yung email na send kay Atty. Baligod. Tapos, syempre, sinabihan yung nagkamali, parang, wag mo muna ilabas yan, hindi pa nga, isi-surprise nga natin eh. Baka mamaya maudlot tayo dyan. Lumabas. So, binawi. Ay, hindi po pala, wait lang po pala. Ang problema, si Atty. Baligod, nag-post kagad. Binawi. Kaya nga it's a misunderstanding. Tapos, nag-post uli si Atty. Baligod at sinabi niya, tuloy na. Okay? So, sa madaling salita, tuloy talaga. Tuloy talaga yung Marines sa June 4. Kaya lang kasi hindi pa dapat ilalabas. Marami pa, maniwala kayo sa hindi. Pati katulong, inimbitahan. Bibigyan ko na kayo. Huwag na nga katulong, kasambahay. Kasambahay at asawa ng mga congressman na mastermind. Ayan, binigyan ko na kayo na scoop. Inimbitahan din. Di ko lang alam kung a-attend sila ha, pero inimbitahan din. Talagang halos lahat inimbitahan. Kaya pasabog yan June 4 na yan. Maniwala kayo. Kaya hindi sila a-attend. Ngayong araw na to, Wednesday, hindi sila a-attend ng etong majority, hindi a-attend ng session na naman. Bakit? Kasi magkakaroon ng deadlock. Magkakapalitan ng chairmanship. Pag nagkapalitan ng chairmanship, hindi matutuloy yung June 4, which is Thursday. Nakukuha ninyo? Kasi 11-11 sila ngayon eh. Paano kung magkakaroon ng question yan? Papalitan namin. Equal tayo. Patay. Di ba? Malay mo, meron pang labasan ng warrant ngayong araw na to. Hindi natin alam.
O hindi magiging 11-10 na lang. Yan ang purpose nila eh. Kung bakit nila kinukulong. Kung bakit nila winawarrant. At kasi ang pagboto ng mga chairmanship kailangan nandun sa plenaryo. Alam nyo ba, sa ibang bansa nga, kinuwento sa akin ito ng isang, sino man nagkwento sa akin. Sa ibang bansa, nangyayari pa nga yan. Kinikidnap yung mga, ang tawag nila doon, parang, hindi congressman ang tawag nila yung kanilang mga legislative na officer, o yung kung ano man ang tawag nila, kinigidnap para hindi makaboto sa plenaryo. Ganong katindi sa ibang bansa. Dito, syempre, hindi naman gagawin yun. Pero, hindi natin alam. Nothing is impossible to the bend the law government. Pero, yun po ang mangyayari. Kaya, pinag-iingatan ngayon ni Cayetano. Kaya nga, alam nyo, blessing in disguise. Kung mapapansin niyo, isa sa mga sinabi ni Cayetano is blessing in disguise. Blessing in disguise, yung ginawang walkout ng minority. Akala nila nakapunto sila doon. Because of that, now the people is saying, you deserve it. You deserve it na i-ghost din kayo ng majority. Ginawa nyo yan eh. Eto, mapapala ninyo. Kasi if you're questioning, eto simple lang, if you're questioning the absence of the brave 13 senators, bakit di nyo kine-question yung walkout? That's hypocrisy. Di ba? Kine-question nila yung walkout, kine-question nila yung kay Cayetano na senators, hindi nila kine-question yung walkout. Remember, the purpose of the walkout of the BBM senators para hindi pagbotohan yung supposedly pag-uusapan ba yung online voting? Yun lang naman yung pagbobotohan dapat nag-walkout sila. Ibig sabihin, binastos nila. Kaya katarantaduhan, yung mga nagko-comment, kahit si Drillo nag-comment pa first time daw nangyari sa Senate tong ganitong klaseng walkout. Tapos, first time daw nangyari sa Senate yung nag-a-absent para hindi matuloy yung session. Pero kung titingnan mo, ba't di mo tinanong yung walkout? Bakit di mo pinuna yung walkout? Bakit pinuna mo lang yung absent ng majority senate o itong Cayetano senators? Bakit? Isa lang. Yan yung tinatawag natin na ugali ng mga pinklawan at dilawan. Double standard. Di ba? Ginawa nyo Ginawa nyo nga para hindi bagbotohan yung kay Marcoleta, nag-walkout kayo, tas ngayon magagalit kayo. Ginagawa sa inyo yung ginawa ninyo. Double standard kayo. Kaya maganda i-cheer natin ang hindi nila pag-attend sa plenaryo. Bakit? Para matuloy yung June 4. And that's the purpose of the brave 13 senators para matuloy yung June 4 na hearing. Kasi pasabog daw talaga yung June 4 hearing. Abangan natin yan. Nakakatuwa Bakit? Gigil na gigil sila Kaya nga ito, di ba? Simpleng-simple. Yung sinabi ni Jinggoy, ilang beses ko na rin sinabi sa inyo yan. Actually, bago pa niya sinabi yan, kinuwento ko na sa inyo. Bakit? Kasi nga may alam tayo Talagang may tinatakot sila. Meron silang tinatakot. At ngayon may papangalanan ako na traidor. Mamaya. Napangalanan ko sa inyo. Tinatakot talaga nila si Jinggoy noon pa. Si Jinggoy, si Villanueva at si Escudero. At hindi si Margoleta, hindi naman yung kayang takutin Bakit? Kasi alam naman nila hindi magbabago yung tao Na lumipat para mapunta yung leadership uli doon sa BBM senators. At alam nyo, sabi nga nila may haka-haka. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino. Pero marami talagang tumawag kay Jinggoy. Isa na dyan yung babae. At saka yung isang gabinete na umaga pa lang umiinom na.
Totoo yan. Kaya nga alam nyo, nakakatakot eh. At alam mo, napaplastikan ako. Ito na, sasabihin ko na sa inyo yung traitor. Alam nyo, dapat talaga, magiging ano yan, magiging supposedly, hindi lang 13, 15 dapat yan. Tapos, etong si Subiri, nag-iinarte. O sige, di lumipat siya, di ba? Sinabi nga niya, tinanong nga siya ni Cayetano, di ba? Na, si Subiri kasi ganyan yan eh. Totoo lang ha, si Subiri, ganyan yan. Ano yan eh, wala namang bayag yan eh. Walang paninindigan yan sa buhay. Ganyan talaga yan. Pero ang talagang supposedly kasama nila ng mga Cayetano, alam mo kasi sino? Si JB Ejercito. Pasensya ka na ha, Senator JB, papangalanan na kita. And you cannot deny this. Do you remember the time na supposedly nagkaroon ng chismis, ugong-ugong na mapapalitan ang... nung panahon ni Soto to as Senate President, magkakaroon ng palitan. Umugong na yun noong una eh. Alam nyo kung sino ang ipapalit, supposedly? Si Legarda. Si Senator Loren dapat na magiging Senate President. Yung time na yon. At alam nyo kung sino isa sa pumirma nun? Si JB Ejercito. You cannot deny this. People in the Senate, merong ano yan, merong nagkwento na sa akin yan. Kasama ka supposedly sa pupunta kay Loren Legarda. And ang chismis dyan sa loob, kasama ka sa isa sa mga tinakot. Is this true, Senator JB? Is this true? Isa ka sa mga tinakot, kaya bumalik ka na lang sa kampo ng mga BBM senators? Buti pa yung kapatid mo, may bayag. Ikaw, asa na? Sorry kami magkakilala nito, nagko-comment pa nga ito sa akin eh. Pero, hindi pala ikaw yung good one. Ikaw pala yung... Ayoko na sabihin, pero... Alam mo, sabi nga ni Senator Cayetano sabihin nyo na ang lahat about Jinggoy. But if there's one thing na maganda sa kanya, pinanindigan niya. Kahit tinakot na siya. Tinakot talaga siya eh. Sabi sa kanya talaga, gusto mo mag-disappear yung ano mo? Yung kaso mo? Dipat ka lang. Ito ganito katindi yan. Alam nyo ba na walang insertion o allocation si Jinggoy? Alam nyo insertion? First of all, hindi masama yon. Okay? Kung nagamit mo naman sa tama, ibig sabihin, insertion lang naman yung sasabihin mo, oy, maglagay kayo dito. Parang ganito lang kasimple. Insertion, allocation. Kasi depende ako sino gumagamit eh. Insertion / allocation. Parang ganito yan eh. Oy, meron akong pet project. Halimbawa, yung basura. Ito, mga basura na to, may project dyan. Pwede ba lagyan nyo ng ano yan? Sasabihin mo ngayon sa executive branch, pwede ba lagyan nyo ng pondo yan? Wala namang masama doon. Kasi you represent the people nga eh. Kaya nga ikaw humihingi ng budget eh. For the people, for your advocacy, there's nothing wrong with that. Okay? Ang masama, yung palang project na yon, ikaw yung contractor. O kaibigan mo yung contractor. Yon ang masama. Pero the mere allocation or insertion, hindi masama. Pero dito ka magtataka. Si Jinggoy Estrada, walang allocation, walang insertion. At ang nagsabi na mismo niyan, Senate. Ang nagsabi na niyan, nung panahon ng mga Soto, ni Soto as Senate President, hindi panahon ni Cayetano. So ibig sabihin, wala. Bakit may plunder? Ewan. Tinuro lang siya. Sino nagturo sa kanya? Yun ding nagturo kay Revilla. Na ngayon, malaya na. Tinuro lang. Naging malaya na kasi parang sinasabi niya, hindi ako ang pinaka-guilty. Ang pinaka-guilty itong senators na to. Kaya ito yung tao na pabago-bago ang kanyang statement. Na inamin niya mismo sa affidavit niya na may billion siyang ninakaw. Tapos, si Revilla ba yun? No, tama. Ay, si Chis Escudero pala yung sumagot nun.
Ang binibintang nila kay Chis Escudero, 500 milyon. Bintang ito ha, pero yung mismong nagtuturo, umamin sa kanyang di umano, according to Chis Escudero's affidavit, umamin. Etong si Yusek Bernardo na meron siyang ninakaw na bilyon. Kaya nga siya nagsoli, di ba? Yung restitution na restitution na yan, di ba? So ano ibig sabihin nun? Can you just imagine? Ang laki ng ninakaw mo, nagturo ka yung ninakaw lang, half nung ninakaw mo, tapos hindi pa ikaw ang pinaka-mastermind. May kasalanan pa sa'yo. Tapos tinuro mo na rin, pabago-bago ito ng ng kanyang sinumpang salaysay. 4 na beses ata itong nagbago. At doon siya nagtuturo ng mga senators. At ang isa niyang tinuro ay si Jinggoy. Pero walang insertion, allocation. Dito ka magtataka. Bakit? Yung mismong madaldal sa BBM senators na si Ontiveros ay merong allocation. Hindi ko alam, pero sabi nga ni Soto, hindi allocation, hindi insertion, ewan ko kung anong tawag mo dun. Pero meron. At yan po ay nireveal naman ni Katunying. Di ba? May nireveal si Katunying na may insertion pala itong si Ontiveros. Pero ang nakasuhan, yung walang insertion. Kaya nga, doon pa lang, alam mo na totoo yung sinasabi ni Jinggoy na meron talagang, meron talagang pananakot. At kaya talagang i-erase yung kaso. Kasi wala nga walang insertion. Tinuro lang siya ni Bernardo na ngayon ay malaya na. O bakit ba? Babalik tayo doon sa online voting na sinasabi ni Marcoleta. Babalik tayo sa ang purpose nila maalis ang chairmanship kay Marcoleta o yung subcommittee chairmanship. Bakit? Again, nangyari na yan. Noong panahon si Senate President Escudero, sinabihan din na wag mong gawing Blue Ribbon chairman yang si Marcoleta. Yari kami dyan. Tanggalin mong chairman yan. Hindi niya tinanggal. Ano ginawa ng Malacanang? Nagtatatawag. Tinanggal si Escudero bilang Senate President. So yung iba nagbalimbingan, lumipat, naging majority, naging si Soto ang Senate President, napalitan ang chairmanship. Sino ang pumalit? Si Lacson. Ano nangyari nung si Lacson? Umabot ng 9 na buwan na every time merong nakaturo kay Marcos ay biglang nawawala sa eksena. Bakit? Siya mismo nagpangalan ng mga taong, mga opisyal, na sinabi niya ito yung mga opisyal na may alam na ganito. Hindi naman niya pinatawag. Bakit? Kasi nga, ituturo si Marcos. Ngayon, ito na naman yung issue. They're trying to change the chairmanship. Kung hindi man mabago ang leadership, at least yung chairmanship ang mabago. Papaano? Eliminate. Tanggalin sa plenaryo para hindi maka-attend itong Brave 13 senators. Kakasuhan ng kakasun, uubusin sila. Kaya tuloy-tuloy ang pananakot. Yan ang sinabi mismo ni Senate President Cayetano. Tuloy-tuloy ang pananakot para mabawasan sila, para mapalitan ang chairmanship. Remember, yung pagbabawas ng senators from the Brave 13 has nothing to do with the leadership. Bakit? Kasi kailangan may lumipat talagang 2. Wala nang lilipat Ngayon, ang ginagawa na lang, tinatakot na lang. Kakasuhan ka o lilipat ka. Kasi kailangan niyang ngayon, wala na. Tinanong ko sa aking talaba, o sa daga ko dyan sa loob ng Senado, may possibility ba na si Chis Escudero lumipat pa? Wala na. Wala na po. You know why? Kasi ang posibleng lilipat daw talaga noon at pinipressure nila ay si Jinggoy at saka si Escudero. Yan talaga ang pinipressure. Si Villanueva hindi daw talaga lilipat.
Ano na yan, talagang fix ang kanya ano na. Kasi remember siya ang isa sa mga nagsiwalat ng flood control issue na yan. Kaya nga ako na-demanda dahil tinapik ko siya, di ba? Kaya ako dinimanda ni Zaldico dahil sa kanya. Siya ang unang nagpasabog ng flood control eh. Yung sinabi niya sa Bulacan, galit na galit siya dyan. So, imposible lumipat daw talaga si Villanueva. Out of the picture na yon, hindi siya lilipat. So, ang dalawang talagang pinipressure dyan, walang iba kundi si Escudero at saka si Jinggoy. Alam mo, thank God, hindi bumigay si Jinggoy. Thank God, hindi bumigay si Jinggoy. Bakit? Ngayon, useless na kung bibigay si Escudero. Nagigets nyo? Bakit? Pag bumigay si Escudero, nagpunta siya doon, 12. Hindi 13. Hindi pa rin magiging Senate President yung si Gatchalian. So, hindi talaga bibigay si Escudero. Ano na lang ang issue nila dito? Malamangan sa chairmanship. Kaya tututulan nila ng tututulan yung online voting na pinopropose ni Marcoleta. Kaya if you're against the online voting, ibig sabihin you are really against in finding the truth pagdating sa flood control. Kaya nga ako takang-taka sa mga pinklawan. Kasi ganito kababaw ang utak ng mga pinklawan at ng mga makakaliwa. All they think it's about Duterte, Duterte, Duterte. Sa sobrang hate nila kay Duterte, naiisip nila lagi, kaya pinapa-online voting is because of the impeachment. Even if that online voting will not affect the impeachment. It will not affect the impeachment. Kaya ako nagtataka, hindi nila maunawaan, hindi ko alam kung hindi nila maunawaan o alam na lang nila at wala silang talagang concern doon sa korupsyon. Ang importante sa kanila, masira ang mga Duterte, 2028 mapunta sa kanila ang presidency. Kasi tayo, whether, wala akong pakialam eh. Kung ako syempre gusto ko si Vice President ang maging presidency sa 2028. But more than that, sana talaga maisiwalat kung sino ang mastermind at sino ang nagnakaw dito sa flood control. Kasi mga kababayan, trillion po ito. Galit na galit sila kay VP Sara Duterte dahil 150 million confidential funds. O yung iba, ang sabi na, hindi lang naman 150 million, 500 million. Okay, 500 million. Galit na galit kayo dyan. Yung flood control issue, trillion. Trillion po ang issue doon. Ganong kalaki ang ninakaw sa flood control. And yet, gusto ninyong mapalitan si Marcoleta because Duterte lang si Marcoleta? Tarantado kayo. Sana, kung talagang concern kayo sa korupsyon, hayaan ninyo ang tunay na independent senators. Sino yun? Itong Brave 13. Ito, and for your information, Cayetano is not a supporter of VP Sara Duterte. Ulitin ko sa mga nagbibingi-bingihan. Remember, malaking factor noon nung panahon ng Cayetano and Velasco. 'Di ba yung change of leadership sa Kamara? Ito ngayon lang maririnig to. Kayong wala kay kwento. Tanginan nyo, makinig kayo. Sorry. Makinig kayo para mas maintindihan ninyo na Senate President Cayetano is not really for VP Sara. So, kaya ko nga gusto yun kasi talagang, pero ang sigurado ko, si Senator Cayetano ay talagang impartial. Impartial po siya. Let me tell you yung nakaraang nangyari noon. 'Di ba? Nagkaroon ng supposedly share of leadership sa Kamara. Cayetano first, then Velasco. May time doon na ina-argue ni Senator Cayetano na sabi ni PRRD, tuloy-tuloy siya. As a matter of fact, at that time, very vocal tayo nun, talagang palaban tayo nun. Kasi nga, yan ang lagi naming tinatanong.
Ano, ipupush natin, Cayetano pa rin na speaker? Yan ang sabi ni Boss. Yan ang sabi ni PRRD. Alam mo, hindi na natin pwedeng pagkailayan. Huwag na nating itago yan. Kontrolado ng presidente kung sino ang Speaker of the House. Even the Senate President. Any administration, panahon ni Duterte, Marcos, Erap, whoever, Ninoy, lahat yan, kontrolado ng presidente. Noong time na yon, we were really asking, ano, tuloy pa ba ang suporta namin kay Cayetano bilang Speaker of the House? Yes, yun ang natatanggap namin. Until to the last moment, at the evening of na nagpalitan kinabukasan, yes, Cayetano pa rin, ipagpatuloy niya. Yan ang sabi ng Pangulong Duterte. Cayetano pa rin ang ang Speaker of the House. Okay, so we fought for it. But, eto hindi alam ng iba. At that morning, I think 4 o'clock, 5 a.m. in the morning, the President, PRRD, and VP Sara Duterte had an intimate indoor usapan. Then after that, I think 6 or 7 in the morning, the palace call. Ano sabi? Change. Kaya nagkaroon ng palitan. Without directly saying. Pero actually, sinabi na rin ni PRRD dito. Without directly saying, it was VP Sara who changed or who influenced the change in the speakership in the House at that time. Kaya napunta kay Velasco. Kasi si Velasco is closer with, kasi nagkaroon ng konting parang quote-unquote misunderstanding between Cayetano and VP Sara. Eto, kay kwento ko sa inyo. Ha? Bahala na sila kung gusto nila i-deny. Eh di pagalitan na lang ako. Alam mo, there was, that time, medyo na nagkaroon ng, hindi na masama ng loob, pero parang gano'n na rin. Sa part ni Cayetano. Kasi, Cayetano is a good soldier. He follows order from the top. He follows the order of the president. Ang kanya lang, para bagang sinabihan niyo ako na ituloy, kaya ako itinutuloy, at yun ang inilabas natin in the media, in the social media, ituloy. Why all of a sudden, nabago? So para bagang, quote-unquote, na he was betrayed. I mean, sumusunod lang naman siya sa utos eh. Kaya niya itutuloy yung pagiging Speaker of the House. Tapos biglang, all of a sudden, napalitan dahil lang, quote-unquote, someone intervened, which is, at that time, was VP Sara Duterte. Yun ang kwento. Ngayon, kung i-deny nila, i-deny nila. So, anong relevance nito? Ang relevance nito, kasi may perception na si Cayetano ngayon is, pangit ng itsura niya dito. Yan. May perception ngayon that Cayetano is a Duterte particularly Vice President. Okay? So Inday na lang, wag na lang Duterte. Meron kasing perception ngayon na si Inday Sara Duterte daw ang may gusto nitong ginagawa ni Senator Cayetano. No. I'm telling you now, no. Si Senate President Cayetano is close to the tatay but not kay VP Sara Duterte. I-deny nila yan, pero sige, bahala kayo. Basta kinwento ko na. Yan ang totoo. Yan po ang totoo. Kasi talagang kinampihan ni VP Sara noon si Velasco. Kaya, kalokohan po yung sinasabi ng mga pinklawan, pulahan, na kaya nandyan si Cayetano para hindi i-impeach si VP Sara Duterte. No. Hindi po siya malapit kay VP Sara Duterte.
But, I know this person. He will be impartial. Ang kanya, lumabas ang katotohanan. Whether VP Sara should be impeached o should not be impeached. Yan ang sigurado ko. Kaya nga nung tumakbo ito, remember, hindi siya tumakbo under nag-independent ito. Kasi ang kanya nun, ang lagi niya sinasabi niya nga nun I will serve you, Mr. President, kay Pangulong Duterte until to your last day in office. After that, impartial na po siya. Ibig sabihin, hindi niya na po iniisip si Pangulong Duterte. Nag-iisip na siya kung ano yung tama para sa bayan. Hindi ko sinasabing yung time na yun, iniisip, hindi tama si Pangulong Duterte. Hindi, tama siya, si Pangulong Duterte. Pero ngayon, hindi na siya quote-unquote Duterte senators. Unlike the minority, which is sobrang obvious na hindi independent with Marcos. Kaya nga sila, Marcos 11 senators Hudas talaga Bakit 11? Tandaan niyo, di ba, 12 ang disciples. Naghudas yung isa, kaya 11. Yan po ang katotohanan. I'm telling you na, kinikwento ko na sa inyo para mas maintindihan ninyo, mga kababayan. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila papasok ngayong araw na ito so that malaman na talaga ng taong bayan sa Thursday kung sino ang tunay na korap. Kaya nga ako nagtataka Itong minority, bakit ayaw nyo ituloy yung flood control investigation or hearing under Marcoleta? At the same time, di ba, naglabas ng listahan. Nandun ang pangalan ni Lacson at saka lahat ng mga minority senators. They can ask. They can cross-examine. Pwede nang pagbula. Alam mo, nagtataka nga ako Bakit kayo natatakot? Ako, kunwari, may nagsinungaling sa akin. Halimbawa lang, may nagsinungaling sa akin. Si Banat Bay, may anak ka dito, halimbawa. At meron akong kapangyarihan na usisain, i-cross-examine yung tawag dito, nagkiklaim na naanakan ko siya, at pwede ko pa nga i-contempt pag nagsinungaling. Abay, gagawin ko. Hindi ako matatakot. Patatawag ko talaga sa barangay. Di ba? I mean, kung pwede kung may kapangyarihan akong gano'n, ay patawag sa barangay yung mga nagsisinungaling sa akin, ipapatawag ko talaga. Tapos ikaw yung may power na ipakulong, ipakontempt pag nagsinungaling, ipapatawag ko kung alam kong hindi ko talaga anak yun. Sasabihin ko, gaano kalaki yung ano ko para malaman. Hindi, di ba? Tatanong mo, ilan ang nunal ng ano ko? Kung talagang sigurado kang anak ko yan, ilan ang nunal ng putotoy ko? Di ba? Pag hindi niya nasabi, 5. Pag hindi niya nasabing 5. Pag hindi niya nahulaan, yung, gaano kalaki ulo nito? Gaano kalaki yung katawan? Pag hindi niya nahulaan, ibig sabihin, sinungaling ka. Paano kita naanakan? Di mo nga alam kung gaano kalaki to. Ito walang halong kabastusan to Kasi meron kasi meron nagbintang sa akin na may anak na daw ako. Tawa ako Hayop siya. Mas alam niya kaysa sa akin. Tsaka how I wish para meron na akong ibigay sa tatay ko. Pero alam niyo yun, ibig ko sabihin, naintindihan ibig ko sabihin, kung ako, alam kong nagsisinungaling yung Marines at itinuturo ako, abay, mas gusto ko ma-interview sila. Diba? Para mapabuluanan ko, saan talaga opisina ko? Anong kotse ko? Sino ang driver ko? Di ba, malalaman mo na kagad kung nagsisinungaling yung Marines bakit ayaw niyong tanungin? Baka kayo ang nagsisinungaling. Saka na niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso. Kaya pala, JB Ejercito, makinig ka If you have time, lumipat ka na. Kasi wasak na wasak ka dyan Kasi, alam mo lalabas din na talagang traitor ka. Mantakin mo, lumipat ka na supposedly kay
kay Loren Legarda tapos bigla kang bumawi, ano ibig sabihin nun? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Natatakot ka? Oh, ulitin ko pumirma ka daw eh. That's the truth. Pinaalam ko pa nga doon sa tao kung pwede kong banggitin eh. Pumirma ka daw. Supposedly, ayaw mo na kay Soto noon, lilipat na kay Legarda. Pero ba't ka bumalik kay Soto? Dahil isa ka ba sa tinakot, nakasuhan, at bumaluktot ka? Hindi ka pala good one. Ang tawag sa'yo, walang bayagwan. Yun ba? Mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Nako. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So, isi-simplify ko po Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po simplihan main natin. message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. Kasi po, marami pong balot doon para sa ng Pateros. Balot o yung itlog na pula. Anyway, ipagpapatuloy natin yan, ngayong araw na ito kasi napakarami pa po nating pag-uusapan. Nilinaw ko lang po kung bakit po hindi pa rin na-attend at hindi rin magre-resign si Cayetano. Tulad nga ng sinabi niya, lalaban siya kahit ano. Sabi nga yung lame duck, hindi po kasi baka kasi marami nagsasabi magre-resign daw si Cayetano. Hindi po yan magre-resign. Lalaban niya hanggang dulo. Maniwala kayo sa hindi. Kaya ipaglaban natin itong grave 13 na ito. Ipagpapatuloy natin ito. Mabuhay po ang Pilipinas. Magkita-kita ulit tayo sa vlog natin bukas. Marami pa tayong pag-uusapan. Ikikikwento ko pa sa inyo mga nakukuha kong sa loob ng Senado. Marami kasi tayong alam dyan. Papagalitan siguro ako pagkatapos nito. Pagsasabihan ako, sana hindi nila mapanood to. Sana hindi nila mapanood. Pero basta po, ang sigurado ko, walang papasok ngayong araw na ito at magkikita-kita sa bukas, Thursday. At doon magkakabulagaan kung sino yung mga a-attend na witness. Kasama po din a-attend dyan yung mga Marines. Okay? Linawin natin. Kasama po sila. Maraming salamat po. Kita-kits uli tayo sa susunod nating video.